Jesus challenges doubt. Hinahamon ng Diyos ang pagdududa. Yan po ang topic natin this morning sa ating pong daily devotion live. Kaya naman po, samahan po ninyo ako dahil matututo tayo dito na ituturo ng ating Panginoon patungkol sa pagdududa. Kung paano natin ito maiiwasan at kung paano natin ibibigay ang ating tunay na pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Samahan po ninyo ako dito po sa ating pong daily devotion. Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Monday, September, 18? 22. Diba, no? Talaga si ate mas malilimutin mo. Today is September 22 at ngayon pong araw na ito ay araw ng Lunes, simula ng linggo, ng isang linggo na naman natin pagsasama-sama. Nawa po ay makasama ko po kayo at sabay-sabay po natin pagnilayan ang ating pong verse na tatalakayin ngayong araw nito. Napakabuti po ng Diyos pagka tayo ay binigyan niya ng kalakasan, kagalingan, at bagong pag-asa sa ating bagong pagising na ito. Bagamat may bagyo, sabi po ito ay super typhoon, pero naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kumapit lamang po tayo sa ating pananampalataya. Ang verse na ating pagninilayan po ngayong umaga ay kukunin natin sa Mark 9 verse 23. Kung kayo ay may mga Bible, buksan na po natin yan at hanapin para po sabay-sabay natin ito pagnilayan ngayong araw nito. Napakabuti po ng Diyos sapagkat dito po sa aming lugar wala pong ulan, pero alam ko marami na po na inuulan ngayon, binabagyo. Kaya po dalangin natin ang patuloy na pag-iingat ng Diyos at nawa itong mga baha na ito ay tuluyan na pong mawala at naiwasan. Wala naman pong imposible sa ating Diyos. Bagamat maraming problema, no? Ang mga pinagmula ng mga bahang ito, pero ang Panginoon pa din po ang siyang maghahari at ang Panginoon pa rin ang masusunod. Naway tulutan ng Diyos at tulungan ng Diyos ang mga tao sa bawat lugar na sinasalanta ng bagyo ngayon. Kayo naman po ay nasa lugar na yon, mag-ingat po tayo. Huwag na pong lumabas at kung pinakailangan mag-evacuate po tayo. Sige po, buksan natin ang ating Bible sa Mark 9 verse 23. Sa Tagalog, ito naman po ay sa Marcos 9 verse 23 na matatagpuan sa page 58 ng Bagong Tipan kung ganito po ang inyong Bible. Kung kapareho kayo ng Bible ko, yan po ay nasa page 58. Sige po, basahin natin. Sabi po sa Mark 9 verse 23 sa New International Version, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang naglikha ng langit at lupa. Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago noon, kailanman at magpasawalang hanggan. Ikaw ang simula at ang wakas. Ikaw ang nangakong hindi mo kami iwan at hindi kami pababayaan. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming devotion na ito. At nawa, Panginoon, ay turuan mo kami at matuto kami sa iyong mga nais naming matutunan. Ikaw lamang po, O Diyos, ang maparangalan, madakila at maluwalhati. Itago mo po ako sa iyong likuran at nawa, Panginoon, kami ay mapuspos ng iyong kabanalan, mapuspos ng iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, nawa po ay buksan niyo ang inyong Bible, no? Gamitin natin yung Bible pag magbabasa tayo. At ang ating pong verse sa pagninilayan ngayon ay nasa Mark 9 verse 23. At ang sabi sa New International Version, if you can, said Jesus.
Everything is possible for one who believes. At ang sabi naman po sa magandang balita, Biblia, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. So, tunay no na kapag tayo ay may pananampalataya, lahat posible sa Diyos. Kung bakit ang tanong niya dito, kung may magagawa ako. Kasi parang yung anak, yung tatay, yung bata na idinulog niya sa Panginoon ay sinasapian ng masamang espiritu. At ang kanyang pagkakasabi, sabi sa verse 22, ay subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. So merong doubt, no? Kung kaya't natanong siya ni Jesus, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Ang maganda doon, agad namang sumagot yung ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Kasi talaga po minsan ng buhay natin, ay bagamat sinasabi natin tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nananampalataya, nandoon pa rin ang pagdududa natin sa kakayahan ng Diyos. Kung kaya't napakahalaga, nakilala natin ang ating Diyos na sinasamba at ang ating Diyos na pinananampalatayanan. Nang sa ganun, hindi po tayo magduda sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kakayahan. Sapagkat wala namang hindi kayang gawin ng Panginoon, lalo na sa mga taong tunay na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po para mas maunawaan natin ang kabuuan nitong ating verse na pinagninilayan ay basahin ninyo ang buong context. Basahin ninyo ang buong chapter 9 para talagang maramdaman natin. Lalo na po yung verse 14 hanggang 29. Para talagang maging malinaw sa atin, ano ba ibig sabihin nito? At ano bang nais na patungkulan nito? Di po ba? So, sa araw na ito, ang ating pong topic ay Jesus Challenges Doubt. So again, welcome po no, sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, maging sa ating YouTube channel na mga nanonood ngayon. Magandang umaga Ate Ella, good morning to you. So, ang ating title this morning is Jesus Challenges Doubt. Yan, hinahamon ng Diyos ang mga doubt na yan, ang mga pagdududa na yan. Kumusta ba tayo sa ating pananampalataya? Nagdududa pa ba tayo sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay? At sa dami ng ginawa ng Diyos sa atin, ay sometimes, no, nagdududa pa rin tayo. So, ang sabi dito, while the Gospel of Mark's author is anonymous, early church traditions associate the book with John Mark, the evangelist. So, anonymous po ang book of Mark, kung sino talaga ang sumulat nito, pero parang in-associate nila ito kay John Mark, yung the evangelist kung tawagin, na mga kaibigan o malapit kay Peter and John, kay Peter and Paul. Okay. So in Mark 9, he writes about an emotionally charged scene where a father, surrounded by a crowd, is asking Jesus to help his son who is possessed by an evil spirit. So, ito ay kinuwento niya, sinulat niya itong kwento na to, na kung saan yung tatay, surrounded ng maraming tao, ay humingi ng tulong kay Jesus Christ para mapalaya yung anak niyang na-possess ng evil spirit. Matagal na daw yun, simula pa nung bata siya. At doon niya nga nabanggit, yung sabi ko sa inyo kanina, na parang nagduda siya sa kakayahan ni Jesus Christ, although lumapit siya para humingi ng tulong. Di ba natanong niya, nasabi niya, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan ninyo at tulungan ninyo. Kasi di ba minsan ganun tayo, baka may magagawa ka naman, tulungan mo ko. Siguro sa tao, no, masasabi natin yan. Pero pag sa Panginoon, huwag nating pagdudahan ng kapangyarihan at galing ng ating Diyos. Huwag natin siyang questionin. But sometimes, nangyayari talaga yan. Natatanong natin ang Diyos na para bang wala siyang magagawa o baka sakali may magawa ka, Lord. Diba? Yung iba, magdasal ka, baka sakali may maitulong ang Diyos. Hello? Hindi po baka sakali pag sa Diyos. Kapag ikaw ay nanalangin, tunay na may magagawa ang Diyos. Ibigay mo yung buong pagtitiwala sa Kanya.
sapagkat walang imposible sa Kanya. Sinabi niya yun, di ba? Sabi niya sa verse 23 ng Mark 9, "If I can, anything is possible if a person believes." So, nasa tao, nasa atin pa din, kung tayo'y maniniwala. Kung kaya't tanggalin na natin yung salitang pagdududa na yan para sa ating Diyos na buhay. Kasi, totoo po, ang Diyos lang may magagawa sa buhay natin ito. Because He is in control of our life. He is in control of everything. Lahat ng nangyayari sa mundong ito, siya po ang may control. Kung kaya't ipagpasa Diyos natin ang lahat-lahat. Kahit ano pa yan, problema ng pamilya, problema mo personally, problema ng bansa, problema ng trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo, ipagkatiwala mo lahat yan sa Diyos sapagkat siya lang ang tunay na may magagawa, lalo na kung ikaw ay naniniwala at nananampalatayang may magagawa nga ang Diyos sa buhay mo. The very next verse contains the Father's response, confessing that he does, in fact, believe, but asks that Jesus would help him overcome his belief. Diba? Yung kasunod ng verse 23, sabi niya, agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong magdagdagan pa ang aking pananampalataya." Kaya naman, no, agad din tumugon si Jesus nung nakita niyang marami ng tao. Sinabihan niya yung batang napoposes, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nagsasigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. At nagmistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata ay hinawakan ni Jesus sa kanyang kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon?" Sumagot si Jesus, "Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya." Di po ba, no? Napakahalaga ng ating pananampalataya. At bagamat nagduda yung tatay sa kakayahan ng Diyos, ay agad naman niya itong binawi at pinanampalatayanan niyang may magagawa ang Diyos. Yes, naniniwala ako. Diba? Kung may sakit ka, paniwalaan mong gagaling ka dahil may Diyos na magpapagaling sa'yo. Paniwalaan mo na may kayang gawin ang Diyos sa buhay mo at sa iyong pamilya. Kung namumroblema ka man sa ibang bagay, paniwalaan mo na may magagawa ang Diyos. Kung ang bansang Pilipinas ay nagkakaroon ng problema pagdating sa korupsyon, maniwala tayong lahat na may magagawa ang Diyos sa mga pangyayaring ito, sa mga kaganapang ito, sa mga kasinungaling at panluloko kung sino man ang mga taong involved dito. Sapagkat ang Diyos, sa Kanya, walang nalilihim. Siya ang Diyos na laging nandyan. Nakikita niya, walang nalilihim sa Kanya. Kaya kaya niyang i-expose ang lahat ng yan. Maniwala lang tayo at manalangin. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na makakaapekto pa sa lalong paglala ng sitwasyon. Manalangin na lamang po tayo kung saang lugar kayo naroon. Sa loob ng tahanan, sa simbahan, kahit saan tayo pwede tayong manalangin upang humingi ng tulong sa Diyos at maniwala na may magagawa siya para dito. So this pair of verses extends a rich invitation to dive deep into the questions. What is belief? Why is it so important to Jesus? What can we do when we both believe and doubt at the same time? The answers can be found in Jesus' answer. Diba? Kasi ano nga ba yung tinatawag na belief o paniniwala o pananampalataya? Bakit ito importante kay Jesus? At ano ba ang mangyayari kung sakaling pinagsama mo yung pananampalataya at pagdududa ng sabay? So, the answers can be found in Jesus. Sa sagot ni Jesus, He confronts our it with His anything. His ability isn't in question, our belief is. So, kinokompronta yung salitang it, baka, di ba? Kapag ginagamit natin yung if or baka,
Ito yung, di ba, may kaakibat na pagdududa. Baka may magawa ka. Baka kayanin mo to. Baka, di ba, walang assurance, walang conviction, parang doubtful ka, parang kaya, baka hindi, baka kaya, di ba? Tanggalin natin yung what if. Yung if with his anything. Anything is possible with the Lord. Kasi yung if, kung, di ba? Kung sakali tayo ay maniniwala, ang lahat ng bagay ay magiging imposible. Diba? So yung if mo, gamitin mo sa positibo. No? Na kung maniniwala ka, na kung magdududa ka, parang doon ka na lang sa maniniwala ka kaysa sa magdududa ka. Kasi kung magdududa ka, mas lalong malabo na magkaroon ng katagumpayan sa isang bagay na pinanghahawakan mo o sa mga pangyayari sa buhay mo. Samantalang, kung maniniwala ka at mananampalataya ka na may magagawa ang Diyos, na ang lahat ay posible sa Diyos, maniwala ka na mag-iiba eh. Maging yung pakiramdam mo magbabago. Magiging positibo ka, maging perspective mo mag-iiba, na kahit nakikita mo may kaguluhan sa paligid mo, may problema, may pagsubok, may sakit karamdaman, gumagaan kasi parang alam mo kagad na may panghahawakan ka, may pinaniniwalaan ka. Yun yung napakalaga. And His ability, our God's ability, isn't in question. Ang question doon is yung paniniwala mo. Huwag mong questionin yung kayang gawin ng Diyos. Kasi pinatunayan niya na yan eh. Diba? Ang Diyos, ano pa ba ang kukwestiyonin mo sa Kanya? Siya nga yung naglikha ng langit at lupa eh. Siya naglikha sa iyo at sa akin kung bakit may tao sa mundo. Siya ang naglikha ng mga hayop, ng dagat, ng lupa, ng buwan, ng bituin, ng araw, ng mga puno, halaman, walang hindi nilalang ang Diyos dito sa mundo. Siya lahat ang may gawa nito. At ano pa ba ang kukwestiyonin mo sa ability ng Diyos, sa kakayahan ng Diyos, sa maraming beses maraming beses na ginawa niya sa buhay mo. At yung kanyang pagligtas sa atin at pagtubos sa ating mga kasalanan. Magpapako sa krus upang i-demonstrate ang kanyang pag-ibig sa atin. Upang tayo tubusin sa mga kasalanan. Na tayong may gawa, hindi naman siya. Upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Ano pa ba ang magiging question doon? Kaya naman ang tanong, ang question na lang, is yung iyong pananampalataya, yung iyong paniniwala, yung iyong pinanghahawakan. Diba? Kasi wala tayong pwede i-question sa Diyos. Alam natin lahat ng sino siya. Anong kaya niyang gawin? He is an all-powerful God. He is an almighty God. He is an omniscient, omnipresent God. He is our hope, our Savior, our God, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel. He is our shelter, our rock, our firm foundation, our waymaker, promise keeper, stronghold, our strength, our power. Diba? So, walang talaga magiging question eh. Sa Panginoon, ang question, ikaw, kaya ko bang manampalataya? Kaya ko bang paniwalaan ang mga sinasabing itong patungkol sa Diyos? Nasa akin ba talaga siya para talagang magtiwala ako sa Kanya? At para paniwalaan kung may magagawa siya sa buhay ko. So, tayo ang mag-check sa ating sarili. Huwag mong i-check si Lord. Kasi si Lord talagang, siya na yan eh. He is an unchanging God. Hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At siya rin ang Diyos na ating pinananampalatayahan ngayon. Hindi siya nagbago. Siya ang simula at ang wakas. Di ba? Kaya huwag natin questionin yung Diyos. Ang questionin natin ang ating sarili. Kumusta ba tayo when it comes to our belief at sa ating pananampalataya sa Diyos? Kumusta tayo doon? Ganun na nga ba tayo katindi? Sa kapit natin sa ating faith sa Lord. Ganun na ba natin talaga nakikita na ang Diyos ay may magagawa sa ating buhay, sa ating problema, sa ating pagsubok, sa ating sakit karamdaman na pinagdadaanan ngayon?
Bakit po ba, no? So, yun yung dapat nating tingnan. Kumusta ka? Kausapin mo sarili mo, kumusta ka ba? Nagda-doubt ka pa ba sa Diyos? Kung nagda-doubt tayo, then, pag-aralan natin muli. Balik tayo sa salita niya. Basa tayo ulit. Mag-aral tayo ulit ng salita ng Diyos. Kasi, baka kulang pa ang ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Aralin pa natin. Magbasa tayo. At manalangin, makipag-usap sa Panginoon. Aralin natin. At magkaroon tayo ng personal na relasyon at magkaroon ng intimate, malalim na relasyon sa Diyos nang sa ganun, makilala natin siya. At tuluyan na talaga tayong magtiwala ng buong-buo ng walang pagdududa. Di ba minsan, dahil sa pagdududa, kaya nga hindi pwedeng pagsabayin eh. Yung naniniwala ka pero may pagdududa ka, hindi pwedeng pagsabayin yun. Pag naniniwala ka at nananampalataya ka, tayuan mo yun, panindigan mo yun, at doon ka lang kumapit. Kasi kung sasabayan mo yun ng pagdududa, mangyayari niyan, kikilos ka na naman on your own. Diba? Kasi nagduda ka eh. Tsaka, hello, parang pagdudahan mo, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, kung may magagawa ba siya sa atin? Diba? Sabi nga nung tatay, no? Subalit kung may magagawa kayo, kung ulit ang ginamit, if may magagawa ka, baka may magawa ka. Diba? Sana hindi tayo ganun pagdating sa Panginoon kasi sino ba yung kinakausap natin na, Lord, baka may magawa ka naman. Tulungan mo ko. Huwag natin gawin yun. Kasi tunay na may magagawa ang Diyos. It depends on your faith. It depends on your belief. Kaya yun ang ayusin natin. Makipag-reconcile tayo. Kaya siguro nagdududa pa tayo is because we don't know Jesus. Baka wala pa tayong personal na relasyon sa Kanya. Baka hindi mo pa talaga siya kilala, tinatanggap bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas. At hindi ka pa nagsusuko ng iyong mga kasalanan sa Kanya at inaamin na tunay na tayo makasalanan. Dapat talaga naman tayo mga makasalanan, hindi ba? At dapat nating isuko ito sa Panginoon. Because we've been fall short to the glory of God. Kasi hindi tayo makakapantay. Sabi nga po, ito ang Panginoon eh. Tapos ito tayo. Na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang pantayan ng Diyos. Wala tayong magagawa dyan. Ito tayo dahil tayo makasalanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Diyos siya eh. Kahit anong gawin mo, magsumikap ka, maging mabait ka, maging matyaga ka, maging masunurin ka, matulungin ka, magpakabait ka, hindi mo kayang tapatan ang Panginoon. Babagsak at babagsak ka sa iyong kasalanan dahil tayo tao lamang. Dahil tayo tao, hindi tayo Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Para tayo makapantay sa Diyos. Nagkatawang tao siya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo maligtas. Nagkatawang tao, nagpapako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung siya ay nakpako sa krus, hinubos sa ating mga kasalanan at tayo naniwala at nagsisi at tayo ay tumanggap sa Panginoon unti-unti hanggang sa maabot natin at pumantay tayo sa Diyos. Na-reconcile tayo with God. Kung kaya't kaya na natin na tayo makipag-usap sa Kanya directly, wala nang middleman, wala nang kailangang ibang tao pa para tayo makapanalangin. We have an access to God, to pray, to honor Him, to praise Him, to glorify Him, and to talk to Him anytime. Diba? Ganun kabuti ang Diyos natin. Kaya nga dapat natin siyang parangalan at paniwalaan at panampalatayanan na may magagawa siya. Nagawa niya nga yun, no? Sa kabutihan at pag-ibig at sa pabor niya. Bagamat hindi tayo karapat, dapat talagang grabe, nireconcile niya tayo with God. Talagang gusto ng Diyos tayo makabalik sa Kanya. Pero yung iba, tumatanggi, umaayaw. Ini-ignore, nire-reject ang Diyos. Kung kaya't nandito pa rin sila hanggang ngayon. Ito ang Diyos. Kaya ang tingin nila ang layo-layo ng Diyos sa kanila. Kaya nagdududa sila eh. Kasi, asan ba ang Diyos? Sa dami ng problema ko, sa dami ng mga pinagdadaanan ko, nasan ba siya?
ano bang kaya niyang gawin sa buhay ko, nako-question nila ang Diyos. It's because hindi nila kinikilala ang Diyos, ayaw nilang tanggapin as their Lord and Savior. Kaya tuloy hindi sila makaabot sa standard ni Lord. Hindi naman talaga natin kaya kung tayo lang eh. We need to accept Jesus Christ. Kaya nga, si Jesus Christ ang naging daan. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So pag tinanggap natin si Jesus Christ, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, nakakaabot tayo sa standard ni God. That's why we can talk to Him. Diba? That's why meron na tayong pagtitiwala, pananampalataya, paniniwala sa Diyos na may magagawa siya sa buhay natin because we know Him. We believe. Pero kung nandito ka pa din hanggang ngayon, dahil ayaw mong tanggapin si Kristo, ayaw mong tanggapin si Jesus bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas, dahil feeling mo, kaya ko naman eh. I can survive. Successful ako in life. Sayang. Diba? Kaya pag dumaan ka sa pagsubok, nagdududa ka eh. Kasi akala mo, layo-layo ng Diyos sa'yo. Pero all you need to do is to accept Him. Believe that He is your God, that He is our God, na meron siyang magagawa sa iyo at sa akin. Kapag nandyan na tayo at nakapag-reconcile na kay Jesus Christ, makikita natin ang tunay niyang kapangyarihan. Makikita natin na tunay na may Diyos na gumagabay, nagmamahal, nag-iingat, at talaga namang hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan kailanman. At hahawakan niya tayo ng sobrang higpit para hindi na tayo mapahiwalay sa Kanya. At tayo naman bilang Kanyang mga tagasunod at mga lingkod, huwag tayong titigil na malaman at matutunan pa ang patungkol sa Diyos. Aralin natin ang mga bagay patungkol sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Sapagkat ang Diyos ay hindi rin tumitigil na tayo'y ingatan, gabayan. Ang mahalaga doon, nasaan ang faith mo. Diba? Kasi yung faith natin dapat mayroong object. Meron tinitingnan. Sino yun? Ano yun? Diyos ba? O yung faith mo nasa trabaho mo? Yung faith mo nasa business mo? Yung faith mo nasa mga symbols? O ang faith mo ay tunay na nasa Panginoon? Na may magagawa sa iyo at sa akin na merong kayang gawing posible ang imposible. Have faith. Diba? Paniwalaan mo yun. Panghawakan mo yun. Dahil ang Panginoon natin, napakabuti. Ayan. Pero lang akong babasahin dito. Sabi dito, they replied, sabi sa Acts 16 verse 31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang faith kasi, di ba, kahit hindi mo pa ito nakikita, pinaniniwalaan mo na. Meron akong narinig dati. Pati pinaniniwalaan ng Diyos, nakita mo na ba siya? Di ba? Kailangan bang makita mo muna bago mo paniwalaan? Kasi nandun tayo sa salitang to see is to believe. When you practice faith, believe first, then you will see. Yun ang dapat na meron ka. Paniwalaan mo muna at sigurado makikita mo kung ano ang gusto mo na matanggap mula sa Diyos. Paniwalaan mo muna. Diba? Kasi, kailangan ba lahat ng bagay nakikita mo? Naniniwala ka nga may utak ka eh. So, nakita mo na may utak mo. Diba? So, hindi lahat ng bagay kailangan makita mo. Para paniwalaan mo, may utak ka sa loob ng ulo mo. Diba? Unless x-ray o sabi ng iba na nangatwiran pa, no? Eh di, through, CT scan, ultrasound, para makita mo may utak ka. Nakita mo ba yung hangin? Pero pinaniniwalaan mo may hangin kasi nalalanghap mo. Maraming bagay na minsan nagiging pilosopo lang ang mga tao para lang mapanindigan nila kung ano yung pinaniniwalaan nila.
Pero sa totoo lang, hindi naman natin kailangan makipagtalo. Kasi sa buhay natin, lalo tayo, no, ng mga anak ng Diyos, nakita mo na ang presensya ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Kung paano kanya iningatan, paano kanya ginabayan, paano kanya prinotektahan, simula pa noon hanggang ngayon. Doon pa lang kita mo na ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. So ano pang magiging question mo sa kapangyarihan ng Diyos? Diba? Ano pa ang magiging, kasi nauunahan lang tayo ng takot kung bakit natatanong natin ang Diyos. Nauunahan lang tayo ng pagdududa kung bakit natatanong natin ang Diyos. Pero kung totoo na kilalang kilala mo ang iyong Diyos, wala kang magiging doubt. Wala kang magiging question. Kasi ano pa? Ano pang pagpapatunay ang gusto mo? Lahat ng kayang ipatunayan ng Diyos nakasulat sa Bible. Aside from that, pagpapatunay na buhay siya sa buhay mo, kung paano kanyang tinulungan, paano kanyang iningatan, ikaw, 10 ng iyong pamilya. Bagamat may mga problema, wala namang hindi magkakaproblema. Di ba sabi sa 1 Corinthians 10:13, lahat, common yung problem sa lahat ng tao. Walang hindi magkakaproblema. Pero, iisa ang common, merong Diyos na tunay na mag-iingat, gagabay, tutulong, magpoprotekta, at magbibigay ng solusyon sa atin. All you need to do is believe and trust Him and have faith. Diba? Yung nangyari kahapon po, lungkot ako. Yung nangyaring rally kahapon, nakakalungkot. Hindi dapat humantong sa ganung kaguluhan. Pero, bakit nangyayari? Because it's a choice. Nawala ang faith sa Lord. Napuno ng doubt, napuno ng galit, napuno ng sama ng loob, napuno ng mga bagay na hindi tama at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Napuno ang kanilang isip na naging emosyon na nauwi sa aksyon. Key principle, thoughts, emotions, and actions. Anong nangyari? Nagkagulo. Kasi pinairal ang emosyon. Kaya naging aksyon. Nanira. Nanakit. Nakakalungkot. Kung sana, ibinigay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos sa mga ganong sitwasyon, walang magiging kaguluhan. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay na kaya natin gawin. Magsisigaw lang tayo doon. Mag-rally tayo. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng kahit na anong rally dahil may mga tao na they cannot control their emotions, na paiiralin ng galit, paiiralin ng pagdududa, paiiralin ang sama ng loob. Yung hatred, hindi na basta anger, hatred. Hinanakit not only sa gobyerno, pero marami silang bit-bit sa loob nila na hindi lamang sa mundo ang galit kung hindi sa sarili, sa pamilya, personal. At doon nila ito nare-release. Nakakalungkot. Di po ba? At nadadamay ang mga taong wala namang kinalaman. Ang mga pulis na nandun para magbantay, para sa peace and order, pero sila yung nagugulpi, sila yung nasaktan. Wala po akong inaayunan, pero nakakalungkot na kung sana, imbis na pumunta ka doon, manatili ka sa bahay niyo at manalangin ka, at ikaw ay dumulog sa Diyos. Idulog mo ang mga pangyayaring ito because naniniwala ka na merong Diyos na magkokontrol ng mga pangyayaring ito, na merong Diyos na tutugon sa mga panalangin natin, na merong Diyos na nakakakita ng sitwasyon, na merong Diyos na nakakaalam, merong Diyos na mas makapangyarihan sa iyo at sa akin, na merong Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, na alam ang solusyon para sa mga pangyayaring ito. Sana yung pagkakaisa natin, wag nating dalhin doon sa pagrarally, pagsigaw ng galit natin, hindi dalhin natin yung rally natin na magkaisa tayong manalangin ng sabay-sabay. Magkaisa tayong sumigaw, dumulog sa Diyos na Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo ang bansang Pilipinas. I-expose mo mga dapat i-expose.
Sapagkat wala namang imposible sa iyo, Panginoon. Di ba mas payapa yon, mas tahimik, walang masasaktan. If we only believe and trust and have faith in God, wala sanang kaguluhang ganun. Nakakalungkot po, no? Kasi talagang nakakadurog ng puso. Hindi po ako nanonood ng news, alam niyo yan. Pero dahil dumadaan sa newsfeed, nakikita ko kasi meron din isang nag-review na isang pastor. Kaya nakita ko ang nangyari kahapon. Ilan lang yun sa nangyari. Nakakadurog ng puso. Kasi hindi dapat humantong sa ganun. Kung sana nakokontrol natin o nagpapakontrol tayo sa Holy Spirit. But most of those people na nandun, I'm sure and I believe, wala pang pagkakilala sa Diyos. Kasi kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi ka dun pupunta para magsisigang. Hindi mo yun gagawin. Sapagkat alam mo, may mas makapangyarihang Diyos na pwedeng gumawa ng solusyon sa problemang kinakaharap ng bansa. Kung mapapansin natin, napakarami na pong pinagdaan ng problema, kalamidad, pagsubok ng bansang Pilipinas. Pero pinabayaan ba tayo ng Diyos? May dahilan ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari. Huwag lang tayo sanang magpadala sa ating mga emosyon, mga negatibong emosyon na nagiging dahilan pa upang magpalala ng sitwasyon. Ang laki na ng problema ng Pilipinas sa kinakaharap nito. Dinagdagan pa ng mga pagkasira, na imagine niyo po, pati yung mga billboards, pati yung mga stoplight, mga red light na mga signs na yun, sinira. So magkaka-budget na naman para doon, para ayusin yun. So, imbis na ang problema ay mabawasan, nadagdagan, at patuloy na nadadagdagan ng dahil lamang sa mali nating mga desisyon, mali nating pagkilos na hindi dumulog sa Diyos bago natin ito gawin. At hindi ang Diyos ang naging sentro nito, kundi ang sarili natin. Kasi pinairal yung pride eh. Kasi pag may pride, may galit, may sama ng loob, mahinanakit. Puro negative na yan, magkakadugtong na yan, magkakadikit yan. Kaya nga po nawa, tayo. Nangyayari rin yan sa atin, sa personal natin buhay, sa pamilya natin, na imbis na lumapit sa Diyos, idulog sa Diyos ang problema natin, ang problema sa anak, problema sa asawa, kumikilos tayo on our own. Nagrarally rin tayo on our own sa loob ng bahay. Kung kaya't imbis na maayos ang pamilya, nagkakagulo. Kasi pinairal yung personal na emosyon. Hindi kumapit sa Diyos na tunay na may alam ng solusyon sa problema. At hindi nakapaghintay sa sagot ng Diyos. Kaya kumikilos di ba? Yan din nangyari. Kaya nag-aaklas yung mga tao is because naiinip sa tugon ng Diyos. Ate Mabs, pinag-pray naman namin ng bansang Pilipinas. Pinag-pray naman namin ito, pero ang tagal ng tugon Kaya pupunta na kami doon para mag-aklas, sumigaw, at ipagsigawan ang karapatan namin. Yun ba yung tama? Ba't hindi tayo nakapaghintay? If you have that faith in your heart, you will wait for the answer of the Lord. Kasi yun yung dapat hintayin mo. Hindi bingi ang Diyos, hindi bulag ang Diyos para hindi niya makita na may mga problema tayo dito sa Pilipinas. Di ba? Parang sinasabi natin na Lord, wala kang magawa, ako na lang. Di ka naman nakinig. Di ba? Nagduda tayo sa kakayahan ng Diyos. So kaya ang ginagawa natin, mag-act na tayo. Kumilos na tayo. Wala nang gagawa nito hindi tayo. Di ba? Nasaan si Lord doon? Alam niyo, hindi lang naman talaga sa labas nangyayari. Sa loob lang ng tahanan. Simpleng pagrarally, ginagawa na natin sa loob ng tahanan. Yung pag-aaklas. Di ba? Maraming kabataan. Nagrarally sa magulang. Re-rebelde. It's because di pinakikinggan. It's because masyado mahigpit si mami. Masyado mahigpit si daddy. Ganun din naman ang mag-asawa, di ba? Hindi lang yan, alam mo, talagang pag titingnan natin,
tayo talaga ang may problema. Because hindi tayo nagpapakontrol sa Diyos, sa Holy Spirit. Hindi tayo nakikinig sa Diyos at hindi tayo lubusang nagtitiwala at naniniwala at nananampalataya na may magagawa ang Diyos sa lahat ng pangyayaring ito. Yun yung dapat natin gawin. Kaya nakakalungkot. Bagamat nangyari naman ang lahat, sana tayo na tunay na naniniwala na may magagawa ang Diyos. Huwag tayong titigil. Ipanalangin ng bansang Pilipinas. Panalangin natin ang mga tao na na-involve kahapon. Mga taong nasaktan, mga taong punong-puno ng galit, sama ng loob na nawa. Makita nila na hindi solusyon yung ginawa nila kahapon. Na hindi iyon ang tamang paraan upang lumaban. Maraming paraan pa ang pwedeng gawin upang maipahatid mo ang nais mo. Idulog mo yun sa Diyos. Isuko mo sa Panginoon yung galit mo. Yung bang galit na meron ka is because of the problem ng bansa? O totoo baka lang meron kang galit sa loob mo? Personal na galit sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa sarili. Kung kaya't pupuyos ka ng galit dyan. Na nang dahil lamang sa pangyayari sa paligid, doon mo gustong i-release yung galit mo. Ayusin natin yan sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kababaang loob para isuko yan sa Diyos at ihingi ng tawad. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi kung may kapayapaan ka sa puso mo, hindi ka mag-aaklas. Hindi ka sisigaw doon. If you have that peace from the Lord, puno ka ng kagalakan, ng kapayapaan, kahit nagkakagulong mundo, nandun yung peace, nandoon yung, bakit parang wala ka naman pakialam, Ate Mags? Meron. Pero pwede akong makialam sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ko. Kasi kung makikialam ako on my own, sa paraan ko, nandun din ako sa rally, sigurado. Nagsisisigaw din ako doon. Pero hindi yun yung paraan na gusto ng Diyos eh. Manatilihin mo yung kapayapaan sa puso mo dahil nagtitiwala ka na may magagawa ang Diyos. Panatilihin mo yung kagalakan na meron ka na mula sa Diyos. Kasi pagpa sa Diyos mo yan because He is in control. Sa tingin mo ba, sa pagsigaw mo doon may mangyayari? Kahit maghapon, magdamag ka doon magsisigaw. Buong buhay mo magsisigaw ka doon, walang mangyayari. Because God is in control, siya lang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari doon. Nakikita mo ba yung future? Hindi. Ang nakikita mo, yung present lang. But you cannot see the future. Never mong makikita ang kinabukasan mo. Kahit na managinip ka pa tungkol dyan. Kasi hindi ka may hawak mo. Buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Si Lord lang nakakaalam. So, kanino may pagkakatiwala? Di doon sa nakakaalam. Diba? Si Lord lang din ang pwedeng kumausap. Doon sa mga taong kinukonvict, sa mga taong kinakasuhan, sa mga taong sinasabing sila ang may kasalanan. Diyos lang pwedeng kumausap sa kanila. At nasa kanila na yun kung makikinig sila sa Diyos. Pero tayo, anong kaya natin gawin doon? Wala. Limitado tayo. Pero ang Diyos, He is a limitless God. Unlimited ang Diyos. Omnipresent niya, omniscient, di ba? Ano ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Kaya sana po talaga magpatuloy na lang tayo sa pananalangin, magpatuloy tayo na idulog sa Diyos ang lahat ng nangyayaring ito. Kasi sa totoo lang, sa dami na ng personal mong problema, huwag mo nang idagdag yung problema ng bansa sa problema mo. Ayusin mo yung problema mo sa Panginoon. Sabi nga, di ba? Ulitin ko, bago mo ayusin ang bakuran ng iba, ayusin mo muna yung bakuran mo. Hindi niisin mo muna yung bakuran mo bago yung bakuran ng iba. Ayaw muna. Simulan natin sa ating sarili. Magpaayos tayo sa Diyos. At sigurado aayos ang mundo, ang bansang Pilipinas. Kung lahat tayo ganun ang mindset. Ayusin muna natin ang sarili natin. Kasi nagsisisigaw ka doon sa EDSA, nagsisisigaw ka kung saan. Pero ikaw ba ayos ka? Gusto mong ayusin ang bansa. Gusto mong ayusin ang mga taong nakaupo. Gusto mong ayusin lahat ng bagay sa paligid mo. Ang tanong, ayos ka ba? Kumusta ka?
Meron ka ba ng kapayapaan na hinahanap mo? Gusto mo na magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Gusto mong magkaroon ng pagkakaisa sa bansang Pilipinas. Nakatingin ka kagad sa bansa. Sa bahay mo ba, nagkakaisa kayo? Ikaw ba? At ang mga anak mo, reconciled ba kayo? Ang dami natin gustong baguhin sa mundo. Pero tayo mismo sa sarili natin. Kaya nga nag-aaklas ka eh. Kasi hindi mo maisiwalat sa bahay mo. Doon ka sa labas sumisigaw. Nakakalungkot, di po ba? Kaya please, surrender everything to the Lord. Magpaayos tayo sa Panginoon. Ayusin natin ang buhay natin muna bago ang buhay ng iba. Ayusin natin ang pamilya natin bago ang buong bansa. Ang laki-laki ng tinitingnan mo. Pero may maliit na problema ang dapat ayusin sa loob ng tahanan mo. Nakakalungkot. Sana po, no? Ipanalangin natin silang lahat. Tayo, hindi ako perpekto, hindi ka perpekto, hindi tayo lahat perpekto. Pero meron tayong perpektong Diyos na kayang ayusin ang mga bagay na ito, na kayang kontrolin ang mga bagay na ito. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Hallelujah. So, that's not to say our emotions dictate our faith. Ayan. Huwag mong hayaan na yung emotions mo ang mag-dictate ng pananampalataya mo. Kasi kapag nag-dictate na yung emotion mo, deceiving kasi yan eh. Pwede kang dinlangin yan. Diba? Kasi pag too much emotions na, kaya nga EQ is very important. Emotional quotient. Bantayan mo. Pag marunong ka mag-control ng emotion mo, walang magrarally. Promise. Kasi kaya mo kontrolin eh. At ipakontrol mo yan sa Lord. Promise. Ang faith mo, magpo-focus lang sa Lord. Yung faith kasi, laging may object yan eh. Di ba? Ang faith mo, lagi kang may pinanghahawakan kaya ka doon nananampalataya. Kaya nga di ba yung iba gumagaling sa pag-inom ng ganito. Kasi naniniwala sila eh. Through this food supplements, gagaling sila. Through this low carb, gagaling sila. So, meron laging pinanghahawakan sa faith. So, aside from lahat ng bagay na yan, pinanghawakan mo rin ba yung faith mo sa Diyos? Di ba? So, saan ba talaga nakafocus yung faith mo? Kasi, may faith ka na yayaman ka dahil sa kumpanya na to. May faith ka dahil yayaman ka dahil sa investment na to. So, asan talaga yung tunay na faith mo? Nasa Diyos ba? O nasa mga bagay na nasa paligid mo? So, check your emotion. Check your faith. Check your belief. So, like the boy's father, we can confess that we're experiencing both belief and doubt at the same time. Nangyayari naman talaga yan. Pero kailangan natin i-confess, Lord, eto na naman ako. Nagkaka-doubt. Sorry, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Pero sana kahit may doubt ka, bumalik ka pa rin na, Lord, eto pa rin ako. Nagpapakumbaba. Tulungan mo ko. Ikaw pa rin talaga. Wala nang iba ang tutulong sa akin. So, trusting God is able to do anything with the faith we do have. Maniwala ka na lahat, kahit ano, kaya ng Diyos na gawing posible dahil sa pananampalataya mo. Kaya nga panghawakan mo yun. At panghawakan mo yung pananampalatayang meron ka na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Believing in the one who created us stabilizes us. Diba? Kalmado ka eh, kampante ka. Kapag alam mo, stabilize ka. Kapag alam mo at naniniwala ka na yung naglalang sa'yo, naglikha sa'yo, ay tunay na makapangyarihan sa lahat, na siya ay may magagawa. And Jesus prizes our belief because without it, we can't know Him. It's the first necessary thing. Diba? So sa totoo lang, nire-reward tayo ng Diyos kapag naniniwala tayo. At doon natin mapapatunayan na pag naniwala tayo at nanampalataya tayo sa Diyos na tunay na may magagawa sa buhay natin, doon mo malalaman, kilala ko pala ang Diyos. Kasi naniwala ako sa Kanya. Nagtiwala ako sa Kanya na meron siyang kapangyarihan. Na siya talagang naglikha ng lahat. At siya talagang may hawak ng lahat at may control ng lahat. Diba? Hindi ka a-action on your own. Kasi you will wait and you believe na may magagawa siya.
Huwag kang matakot, huwag kang mag-doubt. At di ka talaga magkakaroon nun kapag meron kang Diyos na pinaniniwalaan. It's the first necessary thing. It's what allows everything else to follow and anything at all to become possible. If we believe and have faith in God, anything will be possible. Lahat magiging posible sa Diyos. Magiging posible sa iyo. Diba? Sapagkat ang Diyos ay God of possibilities. Kaya naman, I hope na makatulong sa ating lahat ang ating pinag-aralan ngayong umaga nito. Naniniwala ako, tayo patuloy nakakapit sa Diyos. Huwag tayong bumitiw. Mahigpit tayong kumapit sa ating pananampalataya. At para mas lalong tumibay ito, huwag kang tumigil sa pagbabasa ng salita. Huwag kang tumigil sa pakikinig. Because by hearing and hearing the word of God, doon lalong lumalalim ang ating pananampalataya. Huwag kang tumigil sa pananalangin, sa pagdasal, sa pakikipag-communicate sa Diyos. Sa the time na ikaw ay nagdududa, sa panahon na ikaw ay nagtatakot at nagkakaroon ng mga alalahanin, manalangin ka, tumawag ka sa Diyos at dumulog ka sa Kanya at isuko mo ang lahat-lahat ng iyon sa Kanya. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord. Napakaganda ng mensahe mo ngayong umagang ito. Thank you for your faithfulness. Thank you for your guidance. Thank you for the wisdom, Lord. Thank you for this message, Lord. Napakabuti mo to remind us always, Lord, na wala kaming ibang panghahawakan kundi ang pananampalatayang meron kami kahit gamustasa na lang to, Lord. Kakapit kami sa faith namin because yun yung tama. Yun yung dapat. Lord, thank you for always being with us, Lord. Salamat, Lord, na mahal mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Lord, thank you. Nawa, O Diyos, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang mga tao na nasa rally kahapon. Ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, Lord, tulungan mo po sila. Sa mga taong nasaktan, physically, emotionally, help them, Lord. Be with them, Father. Talk to them. Sa mga taong may puno ng galit sa kanilang mga puso, naway makita nila, Panginoon, na ito'y dapat nilang isuko sa iyo sapagkat ikaw lang at wala nang iba ang pwedeng makapagbigay sa kanilang kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Pagkakaisa na matagal na nilang hinahanap, sa iyo lang yun matatagpuan, Lord. Hindi yun matatagpuan sa pagsigaw, sa pag-release ng galit, Panginoon. Nawa, O Diyos, makita nila na ikaw at personal na relasyon ang kailangan nila sa iyo. Matagpuan ka nawa nila, Lord. Matagpuan nawa nila ang tunay na kapayapaan mula sa iyo. Kagalakang nagmumula sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, yung mga nasaktan physically, na nawa gumaling sila, at bago pa man mangyari ang lahat, Lord, matanggap nila ikaw bilang Diyos nila, tunay nilang tagapagligtas. Magkaroon nawa ng linaw ng pag-iisip ang mga taong naguguluhan, ang mga taong natatakot, magkaroon nawa ng comfort, Lord, sa iyo. Makita nawa nila na yung takot na yun ay hindi galing sa iyo, Panginoon. Ang mga taong nagdududa, Lord, bigyan mo po sila ng linaw ng pag-iisip, Panginoon. At ganun din, Lord, ang mga taong gumawa ng mga maling hakbang na ito, Lord, sa mga taong sinasabi nilang nangurakot, mga involved sa graft and corruption, Lord. I-expose mo sila, Lord. At nawa, Lord, maging responsible sila and accountable, Lord, sa mga ginawa nilang kasalanan. Matuto silang umamin, Panginoon, sa mga pagkakamaling ito. Talk to them, Lord. Be with them, Father God, and let them know you. Wala namang imposible sa iyo, Lord, diba? Naniniwala kami, Panginoon, na tunay na mahal mo ang bansang Pilipinas. Sa dami ng pinagdaanan nito, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Iniligtas mo kami, isinalba mo kami, tinulungan mo kami at prinotektahan. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at walang hanggang pagpapatawad. Tulungan mo po, Panginoon, na magpakumbaba ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Nang sa ganon, matuto kaming humingi ng tawad, matuto kaming umaming nagkamali kami. Matuto kami, Panginoon, na magbalik loob sa iyo. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga makakapanood nito.
Abutin mo po sila na iyong mapagpalang kamay, anuman ang kanilang pinagdaraanan, problema, pagsubok, sakit, karamdaman, tulungan mo sila, Panginoon, na nawa, O Diyos, ay patuloy silang kumapit sa iyo, patuloy silang manampalataya at maniwala na merong Diyos, na lahat ay posible, lahat ay kaya mong gawin para sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy kami na manampalataya sa iyo, magtiwala at maniwala. Thank you, Jesus. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang GLU, ganun din, Panginoon, ang lahat ng mga ka-stroke po, Lord. Lahat kami, Panginoon, ay sa iyo lamang nagtitiwala. Idinudulog ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mother-in-law, Father God, si Mama Helen. Continue to be with her, Lord. Continue to heal her, Lord. I know that you will heal her emotionally, physically, mentally, Father God. We love you, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you for this day, Lord. Thank you for loving us always. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat sa inyong lahat, and I hope na magkita-kita pa tayong muli bukas sa ating pong live devotion dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at maging sa YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakafollow, mag-follow po kayo sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement, maging sa YouTube channel, mag-subscribe po kayo para po mag-subscribe din kayo sa Facebook para po updated kayo sa lahat ng mga uploads, sa lahat ng mga live natin, hindi kayo maligaw. So maraming salamat po sa inyong lahat, and mag-iingat po ang mga binabaha at binabagyo dahil may super typhoon po tayo ngayon. Ingat po tayo, kung di kailangan lumabas, wag na pong lumabas. Nang sa ganun po maiwasan ang anumang mga sakuna o mga bagay na ikakapahamak natin. Iingatan tayo ng Diyos, pero kailangan din natin ingatan ang ating sarili. Huwag maging matigas ang ulo. Kung kailangan po na mag-evacuate tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you sa inyong lahat. Iingat po kayo. Ate Marilyn, thank you for watching. Ate Edgy, thank you. Ate Christina Diamante, thank you. Ate Ella. Kuya Alan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye po. See you all tomorrow. Kung malate man, maghintay lang. Minsan maaga ako. Kanina eksakto ako 6:30 nag-start. At pipilitin natin na makapag-start ng maaga. Sama niyo po ako lagi sa inyong panalangin, sa po ng aking pamilya at ng aking Mama Helen. Thank you. God bless everyone. See you all again tomorrow. Always remember, God loves you.